Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Usman S. Manday at ang topic na tatalakay natin ngayon ay patungkol sa pagsulat. Ano nga ba ang pagsulat? So before that ay merong pangkahalatang ideya. Ang bahagi ng module na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa ika-4 at makrong kasanayan ang pagsulat. Ang kausayan sa pagsusulat ang isa sa dapat na talaglayin ng isang manunulat, subalit nakasalig sa kakayahang panggramatika, ang kasanayan sa gramatika at ang siyang pagbibigay ng buhay o siyang pagpapatingkad sa isang sulatin na iyong isinusulat. Then, mga layunin ng pagsulat. Una ay upang matukoy ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat. Pangalawa, upang matalakay ang kahalagahan at ng kasanayan ng pagsulat. Pangatlo, nakasulat ng isang maayos at malinaw na talata batay sa isang pamaksang pangungusap. At ang pang-apat ay nakasusulat ng wasto, malinaw at maayos na komposisyon. Ngayon naman ay talakay natin kung ano ba ang pagsulat. Base dito, ang pagsulat ay isang anyo ng komunikasyon kung saan naipapahayag ng isang tao ang kanyang kaisipan, damdamin, saloobin at kaalaman sa pamamagitan ng mga nakasulat na salita. So itong salita ay isa itong kasanayang nangangailangan ng organisasyon ng ideya na nanggagaling sa ating isipan, wastong paggamit ng mga wika, kung ano ba ang dapat na wika na gagawin natin sa pagsulat at kung ano ba ang layunin natin at kung ano ba ang layunin sa pagpapahayag. Ito man ay mapa-expressive or ito ay informatibo at nakadepende talaga sa manunulat kung ano ang kanyang pinapahayag. Ang kasaysayan, kultura, kabihasnan ng isang lipunan ay naisisiwalat, nalilinlang, naipapakalat o naisasalin dahil sa mga dokumento at record ng nakaraan at kasalukuyan na nagiging posible dahil sa pagsulat. Dahil nga ang pagsulat ay pinaka-importante sa tao. Dahil dito natin malalaman kung ano ba ang kanilang taglay na kultura, kung ano ba ang kabihasnan ng kanilang pinanggalingan, kung ano ba ang kanilang sistema ng lipunan upang maipaliwanag o maisiwalat kung ano ba ang nais nilang idokumento or i-record patungkol sa kanilang nakaraan at sa mga kasalukuyan ngayon. At ito ay nagiging posible dahil sa pagsusulat. Naisusulat ang mga pangyayari sa mundo kaya nakikita natin ang mundo sa kanyang kabuuan. Mula sa personal na sulatin, di journal, pahayagan at mga aklat. Naisisiwalat ang katotohanan maging adi kapanipaniwala tulad na may laman, substance o wala, mga historical at mahahalagang pangyayari na nagaganap o naidokumento na itala ng bayan at sa kalaunay maaring magamit bilang batayan sa gagawing pagkilos ng mamamayan. Dahil nga sa pagsulat ay bilang isang tao ay naisusulat natin kung ano ba ang mga nangyayari o mga biglang pangyayari na nagaganap sa ating mundo. Mula ito sa mga personal na sulatin, sa mga journal na kung saan is nagbabahagi ng mga impormasyon, ang mga pahayagan at mga aklat na kung saan is nagbibigay ng aral sa mga bata upang maisiwalat yung mga katotohanan at maging di kapanipaniwala na kung saan ay merong mga historical na mga evidence na kung saan dahil sa pagsusulat ay nagkakaroon tayo ng mas concrete na information, mas concrete or mas makatotohanan na impormasyon patungkol sa mga pag-aaral noon dahil sa pagsusulat. Sa pagsulat ay ang matatalinong kaisipan o pag-iisip ng bayan ay naiimbak at nailalantad ang mga pananaliksik o tinatawag na thesis o disertasyon
or literature, ay ito yung technical at scientificong papel na dumaan sa masusing pag-aaral at investigasyon ay nagpapakita ng critical at malikhaing pag-iisip ng tao. Ayon kay David R. Olson, sabi niya na i-examine ang content o nilalaman ng papel na isulat at nakikita ang mga kamalian. Pinaka-importante sa paggawa ng isang content o sulatin o ang pagkakaroon ng examine na kung saan is kailangan ma-examine kung ano ba ang nilalaman ng isang isinusulat na content o mga paksa. Dahil nga dito, sa na-examine ito, kailangan ang pag-iingat sa pagsulat. Dahil nga sa paggawa ng isang content ay kailangan din natin ng consideration pagdating sa kung ano ba yung mga content na ating isinasali o idinadagdag sa ating gagawing paksa. And then, dahil nga dito, sinabi niya na kailangan ang pag-iingat sa pagsulat, which is kailangan din natin i-consider yung mga mali na kung saan is kailangan natin itama, yung mga sentence ay kailangan na-arrange ng maayos, and also pagdating naman sa audience is dapat din natin maisaalang-alang kung ang ating ginagawang content o isang pahayag ay appropriate ba sa mga bata o sa mga matatanda. Dahil nga rito ay nakikita ang katotohanan o kasinungalingan. And then, also sa paggawa ng isang content o isang paksa ay dapat ay merong mga proper evidence, merong mga proper author, at hindi ito plagiarism or kinukuha lamang sa mga ibang sources. At upang maiwasan ang kasinungalingan o iwasan din natin gumawa ng mga paksa na kung saan is tanging nanggagaling lang sa ating opinion, na kung saan is walang tiyak or evidence na nakukuha natin sa ibang mga sources ng information. Next naman ay ang pagsulat ayon kina Austerio at Mango on et al. 2002 ay ang una ay pagbibigay ng sustensya kahulugan sa mga bagay na para sa iba ay walang kahulugan. Dahil nga bilang isang tagapagsulat ay sa pagbibigay ng ating kahulugan ay kinakailangan natin yung mga binabanggit or isinasali natin sa content ng ating paksa ay kailangan klaro yung mga kahulugan at naibigay ng tama, na kung saan is upang hindi magkaroon ng kalituan sa mga mambabasa. Pangalawa ay isang proseso na intellectual inquiry. Dahil nga sa paggawa ng isang content o isang paksa, sa pagsulat ng isang paksa ay kailangan din natin ng mga maraming proseso ng intellectual inquiry, which is kailangan ng mga critical thinking sa paggawa ng isang content. And pangatlo ay isang pakikipag-usap sa kapwa sa pamamagitan ng panulat. Dahil nga sa pagkakaroon ng pagsulat ay isa rin ito sa bahagi ng pakikipagkomunikasyon sa ibang tao, sa kapwa natin na tao sa pamamagitan ng pagsulat. At pang-apat naman ay isang paghuhunos ng damdamin, bumubukal at nagpapahinog sa diwa, kaisipan at na nasisiwalat ng panulat. Dahil nga bawat sa atin na tao ay may sariling mga perspective, may mga sariling opinion. Dahil nga sa pamamagitan ng pagsulat ay nailalahad natin ang ating mga damdamin, ang ating mga impormasyon o ating mga ideya at opinion sa ibang tao. Then, isang creative na gawain na dinidevelop sa papel at isang pansariling pagtuklas. Dahil nga rito ay parang nagkakaroon tayo ng isang creative na gawain na kung saan is dinedevelop natin ito sa pamamagitan ng pagsulat sa isang malinis ng papel.
upang magkaroon tayo ng mas malawak pang mga bagong impormasyon na kung saan is kailangan nating isulat. And lastly is isang discover process, meaning isang malayong hakbang tungo sa katapusang, meaning generating, pag-aayos, arranging, development, drafting, paghuhugis, shaping, pagbabasang muli, rereading, and editing, and revising. So lahat ng mga nabanggit ay isa yan sa mga tools na kung saan is kailangan natin may consider sa paggawa o pagsulat ng isang paksa o ng isang content, na kung saan is dapat ito ay may taglay na mga generating at pagsayos ng mga sentences, yung mga development, then yung mga drafting, yung mga hindi dapat isali ay kailangan ng alisin. And then shaping, dapat on the point, meaning dapat yung mga isinasali mo or yung mga content na words na kung saan isinasali mo sa yung ginagawang paksa ay kailangan mayroong punto. Then muli is rereading, na kung saan is kailangan din nating basahin upang mas magkakaroon pa tayo ng mas maraming idea na kung saan is kailangan nating isali na base sa ating pansariling opinion ay tama yon. And then editing and revising, na kung saan is dito sa editing and revising is mas nagkakaroon pa ng proper o mas maayos sa pagsulat ng isang content o isang paksa. Ngayon naman ay proceed naman tayo sa 5 uri ng sulatin ayon kay James Kenneby. Una ay ang informatibo o informative. Layunin ng pagsulat na ito ang magbigay ng impormasyon o kaalaman tungkol sa isang paksa. Malinaw at tuwiran ang pagkakasulat upang mas maunawaan agad ng mambabasa. So ang halimbawa ng mga informatibo ay artikulo na tungkol sa climate change, kung ano ba ang epekto ng climate change sa ating mundo. Balita na tungkol sa eleksyon o mga balita na patungkol sa impormasyon na nangyayari sa ibang bansa. Then ulat pang-agham o pag-uulat ng mga scientists patungkol sa kung ano ba ang kaniyang naiaambag na mga inobasyon pagdating sa teknolohiya, pagdating sa infrastruktura at sa mga susunod pang henerasyon. At lastly ay pagkakaroon ng sanaysay patungkol sa kasaysayan ng ating Pilipinas. Dahil nga sa paggawa ng mga artikulo, mga books na kung saan is patungkol sa kasaysayan ng ating Pilipinas ay isa ito sa mga halimbawa ng mga informatibo na kung saan is kailangan sa pagkakasulat pa lang ay dapat tuwiran upang maunawaan agad ng mambabasa. Then pangalawa ay ang persuasive o persuasive sa Ingles. Layunin ng pagsulat na ito ang mangumbinsi o hikayatin ang mambabasa na maniwala sa pananaw ng manunulat o gawin ang isang bagay. So halimbawa na lamang ng persuasive ay liham na humihiling ng suporta sa isang proyekto. Ang mga dito naman sa liham ng humihiling ng isang suporta sa isang proyekto ay halimbawa nito ay may isang tao na kung saan is gumagawa siya ng mga artikulo o nagsusulat sila ng mga project na kung saan is kailangan niya itong ipabasa sa mga mas higher o na mga officials na kung saan is kailangan maaproba ang kanyang isinulat na project. So, another one is patalastas tungkol sa isang produkto o pagbibigay ng patalastas upang magkaroon ng promotion o para mas maipromote pa ang isang produkto. Then, editorial sa pahayagan, meaning sa mga revising pagdating sa mga newspapers, sa mga bulletin board, na kung saan is nagpapahayag sila ng mga informatibo. Then sanaysay na nanghihikayat na magboto, which is merong mga sanaysay na isinusulat upang maging mas informatibo ang isang tao patungkol halimbawa na lang sa election na kung saan is
bawat mga membro na kung saan is re-elected na member ng isang parliament ay kailangan magbigay o manghikayat ng kanyang hangarin o kanyang ambisyon pag siya ay nanalo. At yan lamang ang mga halimbawa ng mga persuasive. So, pangatlo naman ay ekspresibo. Dito naman sa ekspresibo o expressive sa English ay ito ay pagsulat ng layunin upang maipahayag ang damdamin, saloobin at personal na karanasan ng manunulat. At ang halimbawa ng ekspresibo ay tala-arawan, meaning diary na kung saan is tumutukoy sa kwento ng isang tao. Then liham para sa isang kaibigan. Explanatory naman, yung liham na yung paggawa ng pagsulat ng liham na kung saan is tumutukoy sa ating kaibigan, then personal na sanaysay na tungkol sa karanasan ng pandemya. Yung mga personal natin na naging karanasan nung mga panahon ng pandemya. Then lastly ay tula ng pag-ibig o pagbibigay ng tula ng pag-ibig. At ang pang-apat naman ay imaginatibo o imaginative. So, sa imaginatibo ay layunin ng pagsulat na ito ang gamitin ang imahinasyon upang lumikha ng isang kwento, tula o akdang pampanitikan na karaniwang itong katang-isip. Ang halimbawa ng mga imaginatibo ay ang maikling kwento patungkol sa isang bayani. Pagsulat ng mga kwento na tumutukoy sa mga pangyayari o mga naging karanasan ng ating mga bayani. Pangalawa ay pagsulat ng tula tungkol sa buwan at bituin. Pangatlo ay pagsulat ng nobela na may pantasya o tinatawag na fantasy love sa English. At ang pagsulat ng dulang pambata na kung saan is ito yung mga nakasulat na dula na karaniwang ginagamit sa mga bata during sila ay sa mga elementarya pa lamang. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng mga imaginatibo or imaginative. Kaya, proceed naman tayo sa formulaic. So, ang formulaic ay ito ay pagsulat na may tiyak na format o istruktura na karaniwang ginagamit sa mga formal na dokumento o transaksyon. So, ang mga halimbawa ng mga formulaic ay ang liham aplikasyon sa trabaho, resume o biodata, kontrata o kasunduan, pagsulat ng resibo, sertipiko o memo. So, una rito ang liham aplikasyon sa trabaho. Dahil nga, kapag tayo ay naghahanap ng mga trabaho, ay kailangan meron tayong mga liham aplikasyon. So, another one is paggawa ng mga resume o biodata. Then, kontrata o mga kasunduan na isinusulat ng maayos. At lastly ay pagsulat ng mga resibo, certificate o mga memo sa isang nakakdang books. Na kung saan is lahat ng yun, mga nabanggit ay isa lamang sa mga halimbawa ng formulaic. So, proceed naman tayo. May mga sulating nagtataglay ng mga katangiang persuasive, informative, at expressive. Sa kabuuan nito, tulad ng sanaysay, tala ng paglalakbay, paggulong, tudling, at mga personal na liham. So, dahil nga ang paggamit ng informative, persuasive, expressive, imaginative, at formulaic ay isa sa uri ng pagsulat na may malaking kahalagaan sa pag-unlad ng komunikasyon, ating pagkatuto, pagpapahayag ng damdamin at ideya ng bawat isa at pakikisalamuha sa ating lipunan. Samantala, ang research o panahuang papel o thesis, dissertasyon at technical report ay maaaring magdaglay ng mga katangiang informative, persuasive at formulaic. Meaning isang halimbawa ang research na may paksang drug addiction, which is ang drug addiction ay malaking suliranin ng Pilipinas. Dahil nga sa paggamit ng mga dissertasyon tulad ng mga informative, persuasive at formulaic ay nagkakaroon lang mas formal na pagbibigay
ng information o pagbibigay ng isang impormasyon ng isang bagay. So ang halimbawa nito ay ang paksang drug addiction. So as you can see naman, pag naririnig natin yung drug addiction is ito yung pinakamalaking suliranin na kung saan isang problema dito sa Pilipinas. Ngunit ang drug addiction is hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo or globally. At yun lamang po ang aking paksa na tinalakay ngayong araw. Salamat sa pakikinig at panonood. Thank you. Tip, 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 tip.